Hello everyone! For today's vlog, magkukwentuhan lang tayo tungkol sa mga babae dito sa India. Ang tanong, madali bang maging babae dito sa India? So, at bakit lagi nasa loob lang ng bahay ang mga babae dito sa India? Yan ang pagkukwentuhan natin. Hello everyone! Ayan nga pala, ako'y nananahi ngayong araw na ito kasi isa yan sa mga pastime ko dito sa India dahil nga, alam nyo bang dito sa India, bihira lang ang mga babaeng lumalabas. Lagi lang nasa loob ng bahay. Naglilinis, naglalaba, nagluluto, o gumagawa ng mga household chores. Bihira lang ang mga, lalo na sa mga kasing edad ko, mga 40 years old and above, bihira lang ang mga babae na nagtatrabaho kasi yun yung tradition nila dito sa India na kailangan nasa loob ka lang ng bahay, mag-aalaga ka lang ng anak mo, pagkapanganak mo, alagaan mo sila, pag umuwi ng bahay yung asawa mo, alagaan mo sila, tapos tapusin mo yung mga gawain ng bahay, magmula umaga hanggang hapon, makakatulog ka lang ng konti, tapos balik trabaho na naman, magluluto ka sa hapon, sa gabi. So yun. At yun yung mga daily routine dito sa India. Kaya minsan ako, nung nagtatrabaho ko, after ko magtrabaho, di ba nag-resign ako from Dubai. Matagal din ako nagtrabaho sa Dubai. So, nung bumalik ako dito, parang alam nyo ba yun, parang mababaliw ako dahil kumbaga nasanay tayo mag-work, tapos pagdating dito sa India, nasa loob ka lang ng bahay, puro household chores lang ang atupagin mo at wala ka nang gagawin. Bihira lang kami lumalabas dito. Usually, once in a blue moon lang talaga. Nung bagong dating ako dito. Pero ngayon, bago na. As in, nagbago na sila. Kumbaga, pag may time para lumabas, kumain sa labas, or mag-window shopping, dahil may mga maliliit na mall na dito sa amin, sa lugar namin. At kung gusto namin pumunta sa mga malalaking mall, pupunta kami ng Calicut or ng Kochi. So may mga time na lumalabas kami or nag-window shopping or nag-shopping. So yun. Malaki na ang pinagbago ng ngayon ng mga generation ngayon sa India. Yung mga babae ngayon sa India dito na mga, let's say, mga college degrees na or mga nag-aaral sa college or sa university, mga nakakalabas na sila. At saka, yun nga, may nagkakaroon na sila ng mga time para sa sarili nila na mag-unwind. Hindi kagaya before na wala talagang time para mag-unwind. So, ngayon pa lang nananahinga pala ako dahil yung mga pundang unan ko or yung mga cover ng pundan-unan ko ay medyo madudumi na. So, kailangan ginagawan ko siya ng paraan para maging malinis. Nilaban ko yung mga pundan-unan tapos nilalaban ko. So, tuloy natin. Mahirap ba maging babae dito sa India? Sa akin, kung hindi ka sanay sa loob ng bahay, mahirap. Pero kung sanay ka naman sa loob ng bahay at alam mo mga household chores ay gawain, ipinaplano lang naman yung mga household chores na yan. At saka sanayan lang yan. Kung hindi ka homebody, ay mahirap talagang manirahan dito sa India dahil nga lagi ka lang nasa loob ng bahay. At saka mga babae dito sa India, yun nga, yung iba nahihirapan, lalo na yung mga Pilipina or mga foreigners dito na napapadpad dito sa India, medyo nahihirapan sila dahil nga yung iba mga independent tayo kasi mga Pilipino, 'di ba? So kaya nahihirapan silang mag-adjust. Pero ang adjustment naman, it will take time, 'di ba? Lahat nasasanayan natin. Kaya yun, kung nag-asawa kayo ng Indian, time for adjustment. Kailangan nyong mag-adjust. Lalo na sa pamilya ng asawa nyo, hindi lang sa environment, hindi lang sa pagkain, kundi sa kultura. Kaya dapat alam nyo, nasa puso nyo na dito kayo sa India. Kung hindi kayo makakapag-adjust dito sa India, balik na lang ng Pilipinas. Yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Pero maraming mga Pilipina dito na nasa India na nakapag-adjust naman. Hindi naman talaga mahirap. Nasa sa inyo yun na kailangan nyo na itanim sa puso nyo, sa isipan nyo na nag-asawa kayo ng India, nag-asawa kayo ng foreigner at dapat may adjustment period. Kahit naman tayo na nagtrabaho tayo sa ibang bansa, may adjustment period. So ganun din dito.
dito. Hindi naman ganun kahirap. Mahirap sa una, pero sa afternoon, para ka na lang naglalaro dito or may flying colors ba ang tawag doon. So, thank you so much guys for watching. At ayan, medyo nag-continue na ako sa continue pa ako sa pananahi kasi tatapusin ko lang to apat na unan yung aking ginagawang nire-repair ko tong pundang una na to. So kasi dadalhin ko yan sa aking flat dahil i-change na naman natin nag-change na naman kami ng tenant, so kailangan ayusin na naman natin yung ating flat para preparation sa bagong tenant. Kaya ayan, salamat sa panonood guys. Pagpapatuloy ko na ulit yung pananahi ko at syempre para gumanda-ganda at luminis-linis naman ang ating mga pundang unan. Kaya ayan, pala natutunan ko pala yung pananahi sa school lang ha. Wala akong formal na education sa pananahi. Kumbaga, hindi talaga ako professional na mananahi. Pero yung aking sewing machine ay akin nabili nung bago ako nag-resign sa Dubai. Thank you so much for watching, guys! A breathless whisper.